Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipinahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Fiesta sa lahat. Ngayon po ay kapistahan at hindi natin ipinagdiriwang. Wala tayong pagkain ngayon. Sorry na lang. Di ba ang fiesta dapat may salo-salo? Pero dahil hindi naging practice natin ang pagdiriwang ng pagkakatatag ng simbahan, parang karaniwang linggo lang. Pero lahat ng simbahan ngayon, lahat ng parokya ngayon, nagdiriwang ng pagkakatatag ng simbahan. Ang pangalan niya noon ng simbahang itinatag ng mga apostol ay the way o daan, ang daan. Ngayon marami nang nag-aangkin ng daan. May dating daan, may tamang daan, may dinadaan-daanan. At yun ang Iglesia Pilipina Independiente. Dinadaan-daanan na lang tayo kasi kahit linggo, ayaw naman magsimba. Daan-daan lang, tabi-tabi, katapos pagtapat sa simbahan, sign of the cross. Kung lalapit pa doon sa ating mga yung tubig na banal na tubig, sasawsaw, sign of the cross, tapos alis na. Kaya dinadaan-daanan. Ano pa man ang ating ginagawa, dapat magpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi naitatag ang simbahan na noong panahon, ang simbahan ang tamang organisasyon na lalaban sa Imperyong Romano at sa pag-uusig ng mga Hudyo. Nangyari yan sa Jerusalem. Yung una nating binasa, yung sa gawa ng mga apostol, sa Acts of the Apostles, yung buhat, mga ginagawa, yung gawa, mababasa natin yung kwento. Ang kwento, nasa bahay sila na kanilang ginagawang hideout. Ano yun? Yung tinatawag nilang upper room. Silid sa itaas. Wala yan sa templo. Labas yan sa templo na doon ang Panginoong Hesus at kanya mga alagad naghahapunan. Ang kwento ngayon, nang nagpaplano sila Hesus ng maghahapunan, nag-utos siya ng 2 alagad. Napuntahan yung may-ari ng bahay at papasukin sila sa bahay na yon. At ang palatandaan, may lalaking magdadala ng banga. Susundan nila yon. Susundan, pupunta sa may-ari ng bahay at ituturo nila ang upper room. Doon sila ligtas. Ang palatandaan ay yung nagdadala ng banga na lalaki. Bakit? Sa kanilang panahon, mga babae lang ang nagdadala ng banga. Mga babae lang ang nagsasalok. Kaya, madaling makilala kung siya ba yun ang kanilang guide para makapunta sila sa itaas na silid.
o upper room na kung saan ligtas sila doon. Nang hinuli, pinatay, pinako sa krus, muling nabuhay ang Panginoong Hesus, nananalagi, doon sila tumitigil. Ligtas sila doon, di ba? Hinahabol sila. Doon nagpapakita ang Panginoong Hesus. Nakasara ang tarangkahan, ngunit pumasok ang Panginoong Hesus sa upper room na yon. At pagdating ng ika-10 araw, 50 days, ang pangako ng Panginoong Hesus ay kanyang tinupad. Dito sa ating binabasa sa Ebanghelyo, kanyang isinusugo ang Espiritu Santo at dinapuan ang mga alagad ng Espiritu Santo, at yun ang signal na magpahayag sila. Anong ipapahayag nila? Na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Yung sinabi ni Pedro, yung salita si Pedro kasi yung pinakamatanda, at siya na yung kinikilalang leader pagkatapos nang umakyat ang Panginoong Hesus sa langit. Siya yung nagsalita. 11 lang sila. Wala na kasi si Judas. At huwag kayong maniwala na hindi alam nila yung mga salita. Sinabi lang na taga Galilea yan, pero alam nila yung mga salita ng ibang mga lahi. Ang tagal nilang kasama ang Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus ay umiikot sa buong Galilea at ikaratig bayan. Kaya alam nila yung ibang salita. Alam nila yung salita ng mga Grigo. Alam nila yung salita ng taga-Ehipto at taga-Roma. Ang ibig sabihin nun, alam nila, at sa araw na iyon, na dumapo sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, kanilang ipinapahayag na silang mga alagad ng Panginoong Hesus ay hindi mananatili sa Jerusalem. Pupunta sila sa mga lugar na pinuntahan ng Panginoong Hesus, magpapahayag sila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Kailangang magsisi sa kasalanan, talikuran ang kasalanan, at maniwala sa mabuting balita. At ang palatandaan pa rin sa pagsisisi yung binyag. Kaya tayo, kung maging kasapi ka ng Iglesia Pilipina Independiente, ang palatandaan, binyag. Hindi natin maaring ariin yung mga IFI na hindi nabinyagan ng IFI. Kasi nilalabag natin yung ating katuruan na dapat ikagalang yung ibang simbahan. Kaya hindi tayo nagko-convert. Hindi katulad ng mga evangelical. Kaya ang hirap kausapin yung mga evangelical kasi pag kinakausap mo sila, ang iniisip noon, maging amin ka. Maging member ka namin. Kaya pabalik-balik yan, uulit-ulitin yan, hanggang ikaw naman na ayaw mo na silang pakinggan, sige na nga, sama na nga ako sa inyo. Ganon ang nangyayari sa pagko-convert. Hindi na automatic na nagsasalita yung mga ministro na antig ka sa kanyang sinasabi, naging ano ka na, member ka na nila. Hindi automatic yun. Bibinyagan ka rin. Kadalasan nga yung binyag nila, ilulublob ka sa swimming pool, sa ilog, o sa pabinyagan, palatandaan na nilinis yung iyong kasalanan. Ganon din tayo. Maging member ka ng IFI, bininyagan ka, kaya malinaw dapat sa atin yung ating binyag. Ang problema natin, yung mga magulang sa mga binimbinyagan,
Naisip lang, hala, birthday ngayon. Hala, wedding anniversary ngayon. Hala, piyesta ngayon. Pabinyagan na natin to. Bakit? Para isa ng gastos. Kasi hindi pwedeng binyagan pag walang handaan. Damihan natin yung mga sponsors. Para yung pakimkim, sayang naman yon. May nagpabinyag sa akin, sa daming sponsors, hindi na mailagay lahat sa baptismal certificate yung mga pangalan. Bakit marami? Fundraising yan, Father. O di fundraising. O nga naman, kung magbibigay ng 100 bawat ninong at ninang, di, wala nang gastos. Yung pinaghanda, ay sagot na nila. Buti na lang, 100. Mayroon pang magbibigay ng laruan, mayroon pang magbibigay, baka mayroong tablet pa nga at cellphone, o di maayos ng bata. Pero hindi yun ang tama. Bakit may ninong at ninang? Dahil tayo'y nagbibinyag na maliit pa. At yung ninong at ninang ay katuwang ng magulang. Natuturuan yung bata kung sino ang Panginoong Hesus. Kung aakayin nila bata para sa pamumuhay ng matuwid. Siyempre, ang binanggit dito sa ating Ebanghelyo, tatlong bagay. Kasalanan, katuwiran, at paghatol. Ganun dapat ang ating tinuturo din sa ating mga anak. Ano yung kasalanan ng tao? Dapat na malinaw sa atin yung mga dahilan ng pagkakasala ng tao. At katapat noong kasalanan, yung matuwid, yung katuwiran. Ano yung matuwid? At palagi nating sinasabi ang matuwid ay pag-ibig. Kaya, pag umpisa pa lamang ng ating banal na misa, binabasa na natin yung pakinggan niyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una, ang pinakadakilang utos. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito na papaloob ang lahat ng kautusan ni Moises at ng mga propeta. Walang ibang simbahang nagbabanggit yan sa banal na misa. Kahit magsimba kayo sa ibang simbahan, IFI lang. Tatak IFI lang. Sa kanyang pagsimula sa banal na misa, pinatimo na sa ating isip at puso ang pag-ibig. At sa pagbibinyag, ginagamit yan. Ang tanong kasi ng ministro na magbibinyag, anong hinahanap nyo sa simbahang ito? Ang sagot ng magulang, buhay na walang hanggan. Pagtapos sasabihin, kung nais nyong magkaroon ng buhay na walang hanggan, pakinggan nyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos. Yun. Tapos, pasok na yung mga panunumpa, yung pagbibinyag. Yun ang proseso ng binyag. Ngayon, paano yung mga nakiisa sa atin na hindi nabinyagan, katulad ni Ate Neri na hindi naman yan nabinyagan sa IFI, pero kinasal sa IFI, di ba? Yung kanyang membership naging automatic yon kasi isang beses lang tayo magbinyag. Hindi na natin binibinyagan muli dahil sinasabi sa ating Krido, tayo'y naniniwala sa isang binyag
sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Ang proseso nga yan, bago ikasal, tanggapin muna, mayroong ritual ng reception. Pero dahil hindi conscious yung pari, sige, kasal na yan. Pagkasal na yan, atin na yan. Di na natin papayagang pupunta yan doon sa kanyang simbahan. Kaya dito na si Ate Neri. Paano naman si Tata Pido at si Nana Midi? Pero ano yan? Kasi ang kasama ko sa pagpasok sa Bilibid ay sila. At ang ministriya natin doon ay IFI. Ngayon, sasama kayo sa akin, papayag ba kayong maging IFI? Wala silang magawa. Gusto nilang maglingkod doon. Pero, binigyan ko ng certificate. Tinanggap ko siya bilang IFI. May certificate sila. Wala sila, hindi sila pinyagan sa IFI. Pero sinertificate na tinanggap natin sila bilang kasapi ng Iglesia Pilipina Independiente. Hindi na tayo nagbibinyag ulit. Dahil pag nagbibinyag tayo ulit, ang ibig sabihin nun, nilabag natin yung credo natin na tayo'y naniwala sa isang binyag sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Ganon dapat ang attitude ng simbahan. Hindi nagko-convert. Inaalagaan lang yung kanyang nabinyagan at yung nais makiisa sa Iglesia Pilipina Independiente. Kaya mayroon tayong ritual ng pagtanggap. Halimbawa, nagustuhan nila tayo. Diyan kami, Father, dahil hindi yan mayaman ng simbahan, pero mayaman sa paglilingkod. O sige, pero sigurado kayo na dito na magsisimba. Dito na kayo makikiisa sa mga gawain. Iisa sa buhay natin ang misyon at ministriya ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng Iglesia Pilipina Independiente. Papayag ba kayo? Natanggapin kayo ng kongregasyon. Kaya sa Mindanao, hindi ka pwedeng maging member kung hindi ka formal na tinatanggap. May ritual yan. May liturhiya yan. Kaso lang, sila Tata Pido, binigyan ko lang ng certificate at doon na sila nagsisimba. Dahil may simbahan tayo sa loob ng Bilibid, nirecognize natin sila na Iglesia Pilipina Independiente. At pinapatunayan nila yan. Di ko ma-imagine, kahit kukunti lang dito, nandyan sila. At nagpi-pledge na. O, diba? Unti-unti. Ganon sana tayo. Hindi ko pinagmamalakihan dahil yun ang tama at yun ang ginagawa natin. At yun ang simbahan. Ang simbahan ay nagbibinyag, identity niya yan. Kaya kung hindi ka magpabinyag, wala kang katungkulan tungkol sa simbahan. Baka iba yung iyong simbahan. Di irerespeto natin yun. Sa pagkakatatag ng simbahan, ang daming mga problema. Sa loob ng 300 years, ang mga apostol ay humarap ng puot, persecution, pag-uusig. Sa loob ng 300 years, di ninyo alam yun. Akala natin, yung simbahan ay itinatag na ayos na. Yung para bang mula ngayon, ang simbahan na ito, hindi. Nung nagsalita si Pedro doon sa pagkaloob ng Espiritu Santo, kasunod noon, galit ng mga Hudyo sa kanila. Galit ng Imperyong Romano sa kanila. Kaya marami mong mababasa na mga apostol ay pinatay. At ang unang kauna-unahang martir ng mga apostol ay ang kapatid ng Panginoong Hesus na si Santiago. Kinikilala siyang bishop ng Jerusalem, ng simbahan ng Jerusalem, at inalayan niya ng buhay yun. Siya ang unang pinatay ng mga Hudyo. At marami pa sa kanilang pinatay.
Si Pedro, pinatay na nakapako sa krus. Si San Andres, pinatay na nakabaliktad. Letter X. Yung cross na letter X. Katapos, ang paa nasa itaas, ang ulo nasa baba. Kaya ang tindi ng ano nun. Ang galit ng mga Hudyo sa kanila. Si San Pablo pinatay, pero dahil hindi siya Roman citizen siya, hindi siya ipinako sa krus. Dahil ang parusa ng krus ay para lamang sa mga Hudyo. Ang parusa ng mga Roman citizen ay pugutan ng ulo. Kaya si San Pablo, pinugutan ng ulo. Marami pa. Marami pang mga namatay na mga leaders. Si Juan, hindi siya ang tumanda. Juan ang sumulat ng Ebanghelyo natin ngayon. Siya ang tumanda na hindi siya namatay. Di ba maalala nyo? Doon ipagkatiwala ni Jesus si Virgin Mary kay Juan. Pero wala tayong mababasa sa Biblia kung paano namatay si Virgin Mary. Pero kasama siya ni Juan dahil ipinagkatiwala siya kay Juan. Mga kasaysayan ng simbahan, naging legal ang simbahan. 312 naging legal ang simbahan. Anong ginawa? Nang iniluklok si Haring Constantino na bata sa imperyo ng Roma, ang kanyang nanay ay tinatawag na Imperatrice, bali yung kanyang magiging advisor, kasi hindi pwedeng mag-imperyo yung babae. Si Haring Constantino na bata, ginawang emperor, pero ang kanyang advisor ay si Reyna Elena. Pumunta sa Jerusalem, hinahanap niya ang krus ni Jesus, nakita daw niya ang krus ni Jesus, dinala sa Roma, at simula ng pagtawag na ang simbahang Kristiyano ay magiging simbahan ng Imperyong Romano. Kaya pag nakakita kayo ng Santa Cruzan at mayroong bata na maliit pa kasama ng isang babaeng nagdadala ng krus, yan ay paalaala sa atin na naging legal ang simbahang Kristiyano. Pero ang nakakalungkot, ginawa siyang simbahan ng mga naghahari. Ginawa siya ng simbahan ng mga opresor, mapang-api. At dahil sa siya na ang opisyal ng simbahan ng Romano, yung ayaw sumunod sa Romano, kailangan patayin. Sunugin, itapon sa yung langis na kumukulo, ipako sa krus, o ipaaway sa mga leon. Kaya may mga gladiators na yung mga Kristiyanong leader na hindi kumikilala sa Western Church ay pinatay. Kaya nahati yung simbahan. Mayroong tinatawag na Western, mayroong tinatawag na Eastern Church. Yung Eastern Church, yung mahabang buhok, mahabang balbas, mga Orthodox, yun ang Eastern. Tayo napapaloob sa Western Church dahil ang nagdala sa atin ng Kristyanismo sa Pilipinas ay ang Western Church o yung Romano-Katoliko na simbahan. Pero hindi yan madali. Noong panahon ng 1500, si Martin Luther nagprotesta sa simbahan at kaya may reformation, kaya may protestante. At yung protestante na yon lumalaganap sa Europe at
Marami pang mga leader, si John Calvin, John Wycliffe, na nagtatag ng simbahan. Kaya mayroong Methodist Church, mayroong Lutheran Church, at maraming dumarami ang Lutheran Church. Ang Anglican, Episcopal o Anglican sa Europe, humiwalay sa Romano Katoliko dahil si King Henry VIII ay hindi pinayagan na mag-asawa muli. Dahil ayaw niya, hindi niya pinakuruna yung Pope nung nagising hari. Siya ang kumuha ng kanyang kruna at nilagay niya sa kanyang ulo at ipinapahayag na mula ngayon, hindi na kami susunod sa Romano Katoliko o Western Church. Kaya mayroong Anglican at yung Anglican na yan, naging partners ng Iglesia Pilipina Independiente. Sa Pilipinas, dumating 1565. Si Magellan dumating 1521. Pero 1565 nagsimula ang misyonero sa Pilipinas. At maraming biktima. Huwag kayong mag-isip na yung mga katutubo, mga nitibo, nag-convert. Grabe yun. Kasi yung mga katutubo, mayroon na silang pananampalataya upang binyagan sila, upang maging Kristiyano. Ang ginawa, hahakutin mula sa kabundukan, ilagay doon ang kanyang tinitirhan sa mga bayan na nais nilang patirhan. Ang tawag noon, yung lugar na yon, doon na sila alagaan ng mga simbahan, doon na sila sasamba sa mga simbahang malalaki. Malapit sa kanila ang gobyerno, ang munisipyo, malapit sa kanila ang merkado, yung palengke, at may plaza sila. O di ba? Kaya kung makikita ninyo, pupunta kayo sa mga bayan-bayan, kung saan yung malaking simbahan ng Romano Katoliko, katapat niyan munisipyo. Sa likod niyan, palengke. At sa gitna ay plaza. Ganon ang paraan na maging convert ka, maging Kristiyano ka noong panahon. Ilipat mo yung mga katutubo para maging Kristiyano. At hindi madali yon. Kasi pag nalipat ka, yung kabuhayan mo ay mawawala. Nalaman natin na maraming reklamo mga Pilipino, kaya nagrevolusyon sila noong 1896. At maraming paring Romano Katoliko ang sumama sa revolusyon. Noong pagkatapos ng Pilipino-American War, hindi na bumalik si Gregorio Aglipay sa Romano Katoliko. Nagtatag sila ng simbahang malaya. Simbahan na hindi susunod sa order ng Pope sa Rome. Simbahan na magpapahayag ng kalayaan. Simbahan na magpapahayag ng karapatan ng mamamayan. Simbahan na nagmamahal sa Diyos at bayan. At ang bayan ay dapat lumaya sa lahat ng mga dayuhan. Ang yaman ng Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino at ang mga Pilipino ang makikinabang sa yaman ng Pilipinas. 1902. Magdiriwang na tayo ng 120 years sa Agosto. Hindi pa rin lumaya ang Pilipinas. Kaya ang tungkulin ng Iglesia Pilipina Independiente sa panahon ng pagkatatag ng simbahan ng mga apostol, ganon pa rin ang tungkulin ng Iglesia Pilipina Independiente. Ipagpapatuloy ang muling ang mensahe ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay kalayaan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay dignidad. Tinutulan nito ang pang-aalipin ng Imperyong Romano at ang pagiging tuta ng mga Hudyo sa Imperyong Romano.
Kaya kung ang Iglesia Pilipina Independiente ay babalik doon sa ipinapahayag ng mga apostol na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, ipinapahayag nila ang kakatatag ng kaharian ng Diyos na walang pang-aalipin, walang pagsasamantala, walang pag-aapi, kundi buhay na ganap at kasiyahan. Dahil hindi pa yan nangyayari, ang ating simbahan ay magpapatuloy sa pagpapahayag. At hindi lamang siya magpapahayag kung hindi maglilingkod sa mga alipin, sa mga inaapi at pinagsasamantalahan at mahihirap. Marami sila sa lipunang Pilipino. Kaya sana ang Iglesia Pilipina Independiente ay maging totoo na ang Espiritu Santo ay nasa kanila at magpapahayag ng katotohanan. At ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at ang kanyang muling pagkabuhay ay kalayaan, kasaganaan, at kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.